Welcome back, magandang gabi sa ating lahat, sa inyong lahat, sa ating mga viewers, kung saan man kayo ngayon naroroon. Happy Sunday night. So ngayon, napakahalaga at napakaganda ng topic natin ngayon o episode natin ngayong gabi. Dahil para ito sa ating improvement sa buhay, lalong-lalo na kung naguguluhan ka pa kung ano ang landas na tatahakin mo. At ngayong gabi, yan ang tatalakay natin sa episode na to. Pang-apat na episode na tayo. So, pang-apat na episode, meaning isang buwan na tayo. At maraming salamat sa inyong laging pakikinig at pagsubaybay sa ating episode. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ngayon, oras na para mag-subscribe ka dahil marami tayong pag-uusapan na napakagandang episode. Kaya huwag mo nang palampasin ngayong oras na to. Kailangan mo nang mag-subscribe at i-share ang mga videos at episode na to sa mga kakilala mo. Lalong-lalo na sa mga pamilya. So kung sino man sa inyo, sa bawat pamilya na nakikinig sa episode na to, i-share mo na para hindi mo na kailangan magdisiplina sa mga kapatid mo o anak mo. Dahil dito sa video na to, dito sa series na to, ay tatalakay natin kung paano magkaroon ng disiplina. I-share nyo na para hindi nyo na kailangan stressin yung sarili nyo dahil ako na mismo ang magbabahagi sa inyo ng mga magagandang lesson na ibibigay ko sa inyo. Kaya share and subscribe now. I am Gina Kalinog, author. Last month ay kaka-release ko lang ng isang book na Crying into the Sky, Learning to Soar Again. So sa book na yan, marami kayong matututunan, marami kayong marirealize na mga bagay. So, available yan. Meron tayong copy. Available sa Shopee. Available din ito international. Kaya grab your copy now. Dahil napakaganda ng aklat na to. Napakaganda ng book na to dahil sinisigurado ko sa iyo na marami kang matututunan. It will change your life. I promise you na kahit isang page lang ang basahin mo, marami ka nang matututunan. Mag-o-open ng mind mo kung paano mo i-handle o sabayan ang hagos ng buhay. So, yan, learning to soar again. So, ang topic natin ngayon, practical ways to start improving your life in your 20s and 30s. Your 20s and 30s ay kadalasan tinatawag na building years. Ito yung panahon na puno ng pressure, pera, career, relasyon, grabe na relasyon, self-discovery, di ba? Maraming naliligaw kasi iniisip nila na dapat figured out na lahat. Pero sa totoo lang, hindi kailangan ng sabay-sabay. Ang importante ay nagsisimula sa maliliit at realistic na hakbang para unti-unting mas gumanda ang takbo ng buhay mo. Dito sa edad na to ay self-discovery talaga. Kaya minsan, yung iba, naliligaw ng landas. Naguguluhan. Hindi alam kung anong gagawin, hindi alam kung ano ang priority. Lalong-lalo na
kapag napaligiran ng mga tao na walang priority sa buhay, walang clarity. So, syempre, ikaw, kapag napunta doon sa mga tao na yon, ikaw rin. Isa ka na rin sa kanila. Wala ka na rin pinagkaiba sa kanila. Although hindi lahat, meron pa rin 1% na kahit mapaligiran ng mga walang plano sa buhay, walang clarity, pero minsan may isa o dalawa talaga na naiiba yung kanilang pag-iisip. So kaya dapat piliin ang mga tao na sinasamahan, piliin ang lugar kung saan mo ilalagay yung sarili mo. At isipin at magkaroon ng self-awareness na huwag magpadala doon sa mga bagay na makakasira, na kailangan piliin pa rin ang growth. Piliin pa rin na mabago ang buhay. Kasi napakasaya, napakaganda ng mag-i-explore. Kasi marami kang matutunan eh. Kaya huwag magstay doon sa isang lugar o sa comfort zone mo. Kasi yung comfortable na life mo, hindi yan magiging comfortable in the future. Ang totoo, dapat maging uncomfortable ka ngayon. Meaning, hindi ka kampante dahil gusto mo na mabago yung buhay mo. Hindi ka kampante dahil wala ka pang nasimulan. Yung parang mga realization. So, you have to be uncomfortable today para maging comfortable ang life mo in the future. Kung you choose to be comfortable right now, today, later, or how many years, 10 years, or 20 years from now, life will be miserable. So that's why we have to choose the hard life para magiging magaan yung life natin in the next chapter. Kasi yun naman talaga eh. Kailangan natin pagdaanan. Bawat tao, kailangan pagdaanan yung hardship ng life para matuto tayo dito sa mundo. Kapag gumawa ka ng maganda, like sa social media, kahit kunti lang yung followers mo, kahit kunti lang yung subscriber mo, pero kung yung ginagawa mo, yung trabaho mo, ay napaka-impactful, may isang tao na mag-iidolo sa'yo. Hindi man siya magko-comment sa'yo lagi or magla-like sa iyong mga post, sa iyong mga content, pero nandoon siya nakasubaybay. Siguro isa ka rin doon. Yung hindi ka laging nag-i-engage doon sa isang content, pero lagi kang nanonood kasi interesting sa'yo. Kasi gusto mo ng learning. Comment nga kung isa ka rin doon. Kaya ikaw, kung meron kang social media, gamitin ng maayos. Social media man o sa bawat tahanan, sa mga tahanan ninyo, kailangan yung gumawa ng mabuti, magkaroon ng integrity. Meaning, may nakakita sa'yo o walang nakakita, kailangan mong gumawa ng mabuti. Dahil ang integrity is the key to success. Yan ang magbubukas ng pinto para sa'yo. Kasi honest ka eh. Piliin na maging mabuting tao. May mga tao na nakakita sa atin na baka gulong-gulong na yung buhay nila, kailangan ng tulong. Ikaw, kapag gumawa ka ng mabuti, kahit hindi mo alam na maraming nanonood sa'yo, maraming nakakakita sa'yo, hindi man nila sasabihin, pero yung ginagawa mo, nag-reflect na doon sa kanila. Marami na silang mga realization. Yung best teacher talaga, action natin.
action talaga. Na kahit hindi ka magsalita, pero doon nakikita sa action. Kaya mag-ingat, be careful. Lalong-lalo na sa mundo na to, maraming stress, maraming bata nakakakita, kaya dapat ayusin natin ang ating mga galaw para sa sarili, para sa mga taong nakakakita, na para matuto din sila. Yung mga tao na yon ay kulang sa disiplina, kailangan ng tao na magdisiplina sa kanila. So tayo, ikaw, baka tayo yung kailangan nila. Kaya huwag kalimutan na gumawa ng mabuti para sa sarili at sa mga taong nakakakita. Ang una, build a simple daily routine. Para klaro yung ating araw, buong araw, o mga araw-araw na gagawin, ay dapat magkaroon tayo ng daily routine. Dapat consistent yung paggising natin. Basic hygiene, light exercise. Kung yung trabaho mo ay nakaupo lang sa bahay, isa kang entrepreneur, yung katawan, hindi pagod, pero yung utak pagod. So, kailangan ng light exercise. O kaya, kung ikaw isang employees, nakaupo lang sa office, so, kailangan pa rin natin ng light exercise. Dahil ang exercise ay nag-i-improve ng muscle natin. Hindi lang sa katawan, pati na rin sa brain. And a short to-do list. Kailangan talaga may listahan kung anong gagawin. Lalong-lalo na kung ikaw ay malimutin. Ikaw ay busy person. So, kailangan mo talaga ilista yung gagawin mo para hindi mo makalimutan yung mga priority, kung kailan mo to gagawin, kasi yung utak natin ay pabago-bago every hour, even every second. Nagbabago yung utak natin, yung mga desisyon natin. Kaya huwag kalimutan na magkaroon ng maikling listahan para hindi makalimutan, kasi structure gives clarity. Lalong-lalo na habang magulo pa ang adulting. Kasi dito sa 20-30s, magulo pa talaga. Yung hindi pa alam kung ano yung priority, hindi pa alam kung ano yung tatahakin na landas. Kaya kailangan ng listahan. Short to-do list. Pangalawa, start small with savings. So kahit 50, 100 per day or per week, importante ay consistency. Don't wait for big money before you start saving. Money, hindi yan bigla-bigla. Dahil ang pera ay hindi ka magkakaroon ng biglaan. Lalong-lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Kaya dapat paunti-unti ay kailangan magtabi. Araw-araw o buwan-buwan ay punuin para lumaki. Kasi kung hintayin mo na magsimula ka na, meron ka ng malaking income, never yan mangyayari. And remember, kapag lumalaki yung income, ay mas lumalaki rin ang mga expenses. Kaya dapat i-balance mo. Huwag kalimutan magtabi para sa next na pangangailangan mo. At huwag hintayin na magsimula kapag malaki na ang income. Dahil never yun mangyayari kapag never mong sinimulan. Walang lalaki kapag walang sinimulan. At lalaki lang yan kapag may sinimulan. Pangatlo, learn how to cook basic meals. So, syempre, babae o lalaki, kailangan matutong magluto. At huwag umasa sa mga luto sa labas. Kasi hindi natin alam kung healthy, kung ano yung mga hinahalo nila. So, kapag natuto kang magluto, nakakatipid ka pa, healthy ka pa. Plus, it's a life skills
na magagamit kahit saan ka dalhin ng buhay. Kahit anong mangyari, hindi ka magugutom. Marunong kang maghanap buhay, marunong ka magluto. Di ba? Kasi mas masarap yung sariling luto mo. Kasi alam mo kung ano yung mga pinanghahalo, alam mo na healthy, malinis, kalinisan, at healthy lifestyle ay isang investment yan natin. Pang-apat, invest in learning one skill every year. Pwedeng digital skills, Microsoft Excel, or Canva. So alam niyo sa panahon ngayon, hindi lahat ng tao ay marunong sumulat. Marunong ng mga design, ng mga digital. So, ikaw, kung gusto mo magkaroon ng income, magkaroon ng skills, yung may mga basic, hindi kaya gawin ng iba. Paggawa ng biodata, paggawa ng resignation, application. Alam niyo noon, ako laging nagpapagawa ng resignation o kaya application letter. So, nagpapagawa ko sa mga kakilala ko. Kasi wala talaga akong confident nung panahon na yun. Kaya laging ako nag-uutos, gawan mo ako ng application o kaya letter. So yun, ginagawa nila ako. Kaya ikaw, may mga basic na mga bagay na hindi kaya gawin ng ibang tao. Kaya, learn one new skills every year. Kung gusto mo soft skills like public speaking, writing, diba? Kikita ka talaga sa writing. Kailangan mo lang i-explore yung sarili mo. Kailangan mo lang talaga i-grind yung sarili mo para lumabas yung talento mo. Kasi lahat tayo may skills, may hidden skills na kailangan lang natin i-discover. Kasi kung bawat taon ay nagkakaroon ka ng panibagong skills, so imagine, kada taon, bawat taon, meron kang skills, di ba? Ang dami mo nang natutunan sa buhay, ang dami mo nang added value sa sarili mo. So, dapat maging valuable person tayo. Kasi may freedom tayo. So, gamitin natin yung freedom na maging progressive. Freedom na maging impactful para sa ibang tao na nakikinig, nakikita. Hindi natin alam yung mga tao na nakapaligid sa atin ay may mga pinagdadaanan, kailangan ng solusyon. So baka yung skills mo ay makatulong sa kanila. Panglima, take care of your health early. Nako, huwag mong isipin o hintayin na total bata ka pa bago ka magkaroon ng healthy lifestyle. Ang totoo ay dapat habang bata ka pa, yung lifestyle mo ay healthy na. Magsimula ka sa healthy lifestyle para yan ang investment mo. Pagtanda mo, hindi ka magsasuffer. Magkaroon ng regular sleep, exercise, regular check-ups. Prevention is cheaper and easier than cure later on. Ang magiging kapital natin para lumaban at isulong ang future. Kapag hindi maganda yung mga lifestyle natin at pagdala natin sa ating katawan, hindi lang ikaw yung mahihirapan. Pati na rin yung pamilya mo, magiging pamilya mo, anak mo, or magiging asawa mo. So mahihirapan sila dahil sa mga maling choices mo. Para saan ang mga pagsisikap mo kung ang katawan mo ay hindi naman maganda ang pinifeed mo. Kaya dapat balance para ma-enjoy mo yung mga sacrifices mo na deserve mo talaga. Take care of your health. Take care of yourself. Pang-anim, build your network
intentionally. So, hindi lahat ng friends ay for keeps. Surround yourself with people who inspire, support, and push you to grow. Quality over quantity. Napakasaya magkaroon ng kaibigan, pero ang tanong, itong kaibigan mo ba to ay makakatulong ba sa'yo? Magdi-drain o sisirain ba ang kinabukasan mo? Piliin ang totoong kaibigan. Yung priority, ang growth at improvement. Kumbaga yung walang mga bisyo sa buhay, walang mga addiction. Kapag napunta ka doon sa isang kaibigan na naglalasing, naninigarilyo, o anong bisyo na tinatahak, sugal, sabu, o ano pa. Alam naman natin na hindi yon nakakatulong sa katawan, hindi nakakatulong sa future niya. So, ibig sabihin, hindi yon makakatulong sa'yo. Kaya, ikaw, para matulungan mo yung kaibigan mo na nalihis ng landas, baka ikaw yung solusyon. Baka ikaw yung way na mabago rin ang buhay nila. So, choose yourself and choose to be a good person and be an example to the people around you. I know, ang journey ng self-improvement ay hindi madali. Minsan malungkot, minsan masaya, pero ang importante ay wag na wag kang tumigil. Kasi walang bagay na madaling gawin, lalong-lalo na kapag hindi pa natin napagdaanan yun. Mahirap talaga. Pero kailangan natin magkaroon ng patience, maging strong, para maisulong mo yung improvement ng buhay. Pang-pito, learn basic money management. Gumawa ng budget, avoid lifestyle inflation. Ito yung mga pagbili ng mga mamahalin, pagbili ng mga hindi magagamit in the future. Kasi minsan sa mga babae guys, bumili ng maraming bags, kahit ang puno na yung cabinet sinasabing wala ng bag, ang daming damit sinasabing walang masusuot. I-avoid natin yung mga bilihin na hindi natin kailangan. Kasi minsan, a-attract tayo pero hindi pala natin kailangan, di ba? Pag-isipan muna kung ito ay magagamit ba or hindi. Ang adulting hack is a mastering cash flow. Kaya dapat sa edad mo ngayon na 20 o 30, dapat alam mo na kung paano mo i-manage ang iyong personal finances. Kailangan mo magkaroon ng personal coach or advisor kung hindi mo alam kung paano, or pwede kang manood sa mga podcast gaya nito para alam mo kung paano mo i-manage. Kasi lahat tayo may income, lahat tayo may pera, pero hindi alam kung alin yung priority, anong importante na dapat paglalaanan ng pera. Kumbaga, marunong kumita, pero hindi marunong magtabi, hindi marunong mag-manage. 'Di ba? Kung hindi mo i-master yung personal finances mo, pagdating ng araw, pwede kang mawalan ng trabaho, pwedeng magsara yung company na pinagtatrabahuan mo. Paano ka na? Kung may pamilya ka, paano na yung anak mo? O kaya kung hindi ka pa nagtatrabaho ngayon, hanggang ngayon, kahit nasa 20, 30 ka na, 35 ka na, o 40 ka na, umaasa ka pa rin sa kamag-anak mo, sa kapatid mo, o sa magulang mo? Paano na pag yung inaasahan mo ay mawala sa picture, biglang nagkasakit,
paano ka? Kung may anak ka, paano na ang anak mo? Kaya hindi pwede na iasa ang responsibility mo sa kamag-anak. Kasi lahat tayo may problema. Lahat tayo napapagod din. Napapagod ang katawan, napapagod ang utak, napapagod sa trabaho. So, hindi natin pwedeng ipasa o iasa ang responsibility mo sa ibang tao. Sa panahon ngayon, ang hirap. Iasa ang finances mo sa ibang tao. Lahat tayo nahihirapan. Kaya lahat tayo ay isulong ang pagkakaroon ng sariling income. Lahat tayo kailangan magkaroon ng sariling income para hindi tayo makaabala sa ibang tao, sa kamag-anak, o para na rin sa peace of mind mo. Para na rin sa self-value mo. Para hindi mo kailangan magmakaawa, hindi mo kailangan magpalimos sa ibang tao. Ang totoo talaga, lahat tayo nahihirapan financially. Kaya nakakahiya at nakakaawa para iasa sa ibang tao, sa kamag-anak, yung sarili nating finances. Dapat, bawat pamilya, bawat tao, magkaroon ng sariling income. Okay lang yan kung nagkasakit, matanda na, pwedeng umasa. Pwedeng umasa sa kamag-anak kasi kailangan naman talaga alagaan. Kasi hindi na kaya. Matanda na, may sakit. So, yun ang pwedeng maging exempted. Pero kung healthy ka, bata ka pa, hindi yun acceptable. Pangwalo, limit social media scrolling. Use your connection for learning, not endless comparison. The less you compare, the happier and focused you become. Kung gumagamit ka ng social media, dapat yung social media mo ay nakafocus sa learnings. Nakafocus sa mga wisdom, sa story, kung paano nabago yung story nila. Huwag mong i-focus yung attention mo doon sa mga tao na hindi pinapakita yung hardship. Dahil lahat ng mga nakikita mo sa social media, hindi lahat nakakatulong. Kung meron mang mga tao nagsishare ng achievement nila, kung sa tingin mo, bakit ang dali-dali lang sa kanila, alam mo, hindi lahat sinishare sa social media. So, yung mga tao na yon, ang sinishare nila yung success. Pero, hindi sinishare yung hardship sa kabila ng success na yun. Kaya, dapat isipin mo, alam mo, na bawat success ay may kaakibat na hardship. Kaya, kung ikaw ay gumagamit ng social media, dapat alam mo kung ano yung kailangan mong panoorin na dapat makatulong sa iyo at sa improvement mo. Kung nakasubaybay ka doon sa mga mayayaman na pinapakita ang kanilang yaman, may stress ka lang. At hindi mo alam kung yung mga tao na nagpapakita ng yaman nila ay totoo na galing sa pawis. Baka yung iba galing sa nakaw, galing sa mga masamang trabaho. Kaya hindi ka pwede ma-inspire doon sa mga pinapakita ng mga bagay. Hindi mo alam na yung mga pinapakita nila ay galing sa masama. Kaya be careful how you use your social media. Siyam na tayo. Practice self-awareness. Mag-reflect ka through journaling or quiet time para mas makilala mo ang sarili mo at mas madali kang mag-decide kung anong path ang para sa iyo.
mapag-isa, kailangan mong kausapin ang sarili mo para mas klaro kung ano ang mas gusto mo. Kung nasa crowd ka o humingi ka ng advice galing sa ibang tao, yung advice nila ay applicable yun para sa kanila, hindi para sa'yo. Kaya hindi lahat ng advice ng kaibigan o kakilala ay suitable sa'yo. Kaya ikaw, dapat magkaroon ka ng self-awareness, clarity. Yung kailangan mong mag-isa para magkaroon ka ng mas klaro na desisyon. Reflect, isulat mo kung ano yung mga gusto mo sa buhay, kung ano yung gusto mong simulan, alin yung priority mo. So, kailangan mong isulat lahat. Kasi, pwede mo yan balik-balikan anytime na magsisimula ka na. Ang 10, balance, work, and life. Hindi lang trabaho ang sukatan ng success. Maglaan ng oras for hobbies, family, and rest. Siyempre, kailangan magpahinga because burnout will cost you more than saying no. So, kailangan magpahinga. Kailangan i-priority yung life natin. Kasi, kung nakafocus ka sa trabaho, paano na yung life mo? Paano na yung sarili mo? Kailangan mo magkaroon ng other hobbies, other skills. Huwag lang doon sa trabaho makafocus. Kasi, aanhin mo yung pagod ka na sa trabaho, pero sa life mo, wala namang nababago. Yung life mo, napapabayaan. Para saan yung pagsakripisyo mo? Para saan yung pagtatrabaho mo kung hindi mo naman naaalagaan yung sarili mo? So, dapat, kailangan i-priority yung life, work, and balanced life. Hindi lang trabaho ang kailangan ng tao. Kailangan din natin ng self-improvement. Yung mga hobbies na nakakalimutan na natin, nakakalimutan mo na, napabayaan mo na, kailangan mo nang buhayin yun, kailangan mo nang gawin ngayon, kailangan mo nang i-rewire para ma-improve mo yung life mo. Kaya nga tayo nagtatrabaho para matulungan natin yung sarili natin para sa mga pangangailangan. Kaya wag lang puro trabaho, dapat mag-enjoy, magkaroon ng hobbies, ma-achieve yung gusto mo. Kaya deserve mo maging masaya, maging happy. Wag lang puro trabaho. Nagtatrabaho ka para happy ka. Ma-experience mo yung deserve mo na life. So, hindi kailangan maging perfect o mabilis ang pagbabago. Ang tunay na adulting, hindi tungkol sa pressure ng milestone, kundi sa pagbuo ng pangmatagalang habits na magdadala ng stability at growth. Tandaan, ang maliliit na disiplina ngayon ay magiging malaking resulta bukas. Focus on progress, not perfection. Dahil ang 20s at 30s mo ay foundation years para mas maayos at mas mapayapang future. So your 20s and 30s are not about having everything figured out. It's about building steady habits, learning continuously, and protecting your health and peace of mind. Small steps done consistently create the biggest impact. So your 20s and 30s, hindi mo kailangan madaliin. Huwag kang ma-pressure. Ang kailangan mo gawin consistently. Minsan may mga tao na pressure lang, na stress lang, pero kulang sa gawa.
para maiwasan mo ang pressure at stress o anxiety sa 20s at 30s mo, kailangan gumawa ka ng hakbang kahit maliit. At kailangan consistent. Huwag kang tumigil. Okay lang na maliit. Dahil alam natin in the future ay lalaki yan. Basta ang importante, araw-araw ginagawa mo. Huwag kang tumigil. Kasi once tumigil ka, titigil na rin yung pangarap mo. Sana may natutunan ka dito sa episode na to at i-share mo na sa iyong mga kakilala, sa iyong mga kapatid or anak para may matutunan sila at mabago yung kanilang direction sa buhay. At magkita-kita tayo sa susunod na episode. Happy weekend!